Mic test. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, muli maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay magkasama-sama at purihin po ang ating pong Panginoon at sambahin po natin siya sa ating pong mga buhay. Yung mga yung muli ay araw ng linggo at araw ng pagsamba sa Panginoon at bahagi po ng pagsamba po natin ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita. Kaya nga po, idadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yaman ngayon po ay February pa rin, at araw po ng mga puso. Kahapon ay sinelebrate po ang Valentine's, kaya may kinalaman pa rin po sa pag-ibig ang ating pong pagtatalakay. Okay, ang ating pong pag-aaral ngayon ay Love the Way Jesus Loves. Okay, kung tayo po ay may Biblia, samahan niyo itong buksan ito sa aklat po ng John chapter 15, verse 12. Bali tatlong talata po ang ating babasahin. Tapos Ephesians chapter 5 verse 2 at saka 1 John chapter 4 verse 19. At ganito po ang ating mababasa. John 15:12, sabi ito, "My command is this, love each other as I have loved you." Ephesians chapter 5 verse 2, "And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us." Then sa 1 John chapter 4 verse 19, sabi po rito, "We love because He first loved us." Okay? So mula doon sa mga talatang iyon na ating pong binasa, ano ang ating napansin? Makikita po natin na ang pag-ibig ay lagi pong nag-uugat sa ating pong Panginoong Hesukristo. Okay? Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumko at tayo po ay manalangin. Okay? Dakilang Diyos sa aming Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, sambahin, luwalatiin, dakilain sa aming mga buhay. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito na kami Panginoon naming Ama ay binigyan mo ng buhay at lakas, kalusugan nagmumula sa inyo, iningatan sa aming buhay, sa aming mga paglalakbay, dinala Panginoon sa inyo pong simbahan upang ikaw ay aming sambahin, purihin, luwalatin at dakilain at pasalamatan, O Diyos. Sa umaga ito, salamat din po dahil kami po muli ay makapag-aaral, makapagbubulay ng inyo pong mga salita. Ang aming pong panalangin, nawa ay patuloy kayo ang manguna at maghari sa aming mga puso at magturo po sa amin aming Ama. Hayaan nyo ng banal na Espiritu ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan, magturo sa amin, magpalahos sa amin at magbigay ng karangalan, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan ang aming pong buhay at ang aming mga pag-aaral na ito. Ipinagkatiwala po namin sa inyo, Diyos, ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samang dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay. Muli, ang ating pong pag-aaral ay Love the Way Jesus Loves. Okay, sa ating pagsisimula, mayroon po muna akong kwento. Ito ay pinamagatan po nating The Unsent Letter. Babasahin ko lamang. Sabi ito, "A young woman once found an old letter tucked inside her Bible." Meron po isang babae daw po na nasumpungan niya doon sa kanyang Biblia. Mayroon pong nakaipit na isang letter, sulat, okay? It was from her father. Galing na po ito sa kanyang tatay. Years earlier, bago ho 'yon ang nangyari, they had argued. Nagkaroon sila ng pagtatalo, yung babae nito at saka yung kanyang tatay. Words were spoken that couldn't be taken back. Talagang matindi po ang kanilang pagtatalo na kung saan ay nagbitaw ho ng mga masasakit na salita na hindi na ho nila mabawi pa. Okay? Then sabi ito, pride kept them apart. Dahil po sa pride, sa kanilang pagtatalo, dahil sa pride, ay nagkahiwalay po sila. And they stopped talking. Yan, hindi na ho sila nakapag-usap. One day, sabi ito, her father suddenly passed away. Yan, namatay na ho yung kanyang tatay minsan isang araw. Then sabi ito, while going through his things, she discovered a letter he had written but never sent. Okay? So nung hinalungkat daw po ng babaeng ito, ang mga gamit po ng kanyang tatay, may nasumpungan siya na isang sulat nandoon sa Bible na nakaipit na hindi po naipadala, hindi po naiparating sa kanya. Ito ho ang nakalagay na sa sulat. My daughter, sabi nga doon, I know we've hurt each other. Yan. But I want you to know I have never stopped loving you.
I'm waiting for the day we can talk again. My love for you is bigger than our misunderstanding. Yan, yun po ang nakasulat doon. So ang nangyari doon sa babae, sabi nga, siya po ay umiyak, tumangis, ano po? Not because she doubted his love, but because she realized love had been there all along, waiting. Di ba? Sabi doon? Diba? Siya ay umiyak dahil nakita niya na ando doon lang ho yung pag-ibig, kaya lang hindi ho ito na nakarating ho sa kanya. Naghihintay po yung pagmamahal ng kanyang tatay, pero hindi ho ito nakarating sa kanya. Okay? Sometimes, sabi ito, sa aral ano po, sometimes we think love must be earned. Yan. Sometimes we think love ends when mistakes happen. Di ba? Minsan ganun ho ang ating iniisip. Ano po? Pag nagkaroon po ng argument, pag nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng pag-aaway, akala natin tapos na ang pag-ibig, hindi na ako mahal. But Jesus, sabi ito, loves differently. Iba ho sa ating Panginoon Jesus. He didn't wait for us to apologize first. Tama, di ba? Hindi niya hinintay na tayo muna ay humingi ng tawad sa Kanya. He didn't wait for us to become perfect. Hindi niya hinintay na maging perfecto tayo. He didn't withdraw when we failed. Ano po? Hindi niya sinabi na dahil ikaw ay nagkamali, nagkasala, bumagsak, ay ayaw ko na sa iyo. Yan. Ayaw ko na sa iyo. Iwanan na kita. Instead, anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Sabi to, the cross became God's sent letter to us. Yan. Ang ginawa ng Panginoon, siya ho ay napapako pa rin sa cross, at tapos yung cross na yun, sabi nga, ang mensahe na yon, at parang gusto niyo sabihin, I have never stopped loving you. Diba? Yun ang mensahe ng Panginoon nung si Jesus ay napako sa krus. Ano pa? Parang gusto niya sabihin sa atin, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo kahit sa anumang nangyari. Okay? Ganyan ho ang ibig sabihin ng to love Jesus, to love the way Jesus loves. Na yun po yung ating pong mensahe sa mga ito. Love the way Jesus loves. Kaya nga sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi doon, but God has shown us how much He loves us. It was while we were still sinners that Christ died for us. Di ba? Hindi naman hinintay ng Panginoon na tayo po ay maging mabait muna. Hindi hinintay ng Panginoon na tayo po ay maghumingi ng tawad agad muna sa Kanya bago niya tayo mahalin. Sabi to, kahit noong tayo ay mga makasalanan pa, anong sabi rito? Ipinadamanan ng Diyos, ng Panginoon Jesus, ano po ang Kanyang pag-ibig sa atin, nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Di ba? Yun ang pagpapakita ng Panginoong Jesus ng Kanyang pag-ibig o pagmamahalo sa atin. Hindi niya hinintay na ikaw ay maging mabuting tao muna. Hindi niya hinintay na ikaw ay maging mabait muna. Di ba? Basta kahit makasalanan ka, kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka kaliko sa buhay, ano po? Christ died for you. Ganyan ho magmahal ang ating pong Panginoon. Okay. So yaman ngayon po ay, kahapon pala, ay Valentine's. Ay marami po ang mga nag-celebrate ng Valentine's Day. Okay, sino sa inyo nakipag-date na? Nakapag-date na sa Valentine's. Meron ba nag-date kahapon? Alam niyo po, wala namang problema. Pero kaya lang sa atin, hindi natin ito binibigyan ng higit na pagpapahalaga yung pag-date na yan sa kadahilanan, para sa atin as Christian, kahit araw-araw pwede naman natin gawing mag-date kung gugustuhin natin. So, ibig sabihin, hindi lamang tuwing Valentine's Day, tayo ay dapat mag-celebrate ng pag-ibig. Kundi, sabi nga, araw-araw ay kasiyahan. Sa kanta, di ba? Pero araw-araw tayo po ay pwede hong mag-celebrate ng pag-ibig. Okay? Valentine's Day celebrates love with words and gifts. Di ba? Kaya nga ho kahapon, kahit panood po natin halimbawa sa mga Facebook, ang mga tao nagbibigay ho ng mga regalo, papakilig doon sa kanila hong minamahal. Kaya, baka nalulungkot asawa ko, hindi napakilig eh. Mayroon nga doon sabi nung isang babae, kasi yung lalaki, asawa niyang lalaki, nasa bahay lang, hindi umaalis. Nagtaka yung babae kasi every Valentine's Day, ay talagang mayroong regalo siya binibigay doon sa kanya hong asawa. Ano po, it's either bulaklak o kaya chocolate o anuman na gift. Ano po, kaya laging kinikilig yung asawa niya.
Nung itong Valentine's, hindi po siya lumabas ng bahay, ando doon lang ho siya. Nagtaka yung kanyang asawang babae, sabi nga noon, bakit hindi ka, wala ka nang binibigay sa akin, hindi mo na ako pinapakilig. Ganun ba? Sabi nga, kaya lumabas ho siya. Ano ang ginawa? Kumuha ho ng kamyas, kumuha po ng kalamansi, tapos binalot, at yun ho ang kanyang iniregalo. Ayan, sabi nga, itan, kainin mo para kumilig ka. Ayan. Pero, nalungkot naman yung babae, parang katuwaan lang, nalungkot yung babae, pero sabi nga noon, wala man akong ibinigay sa iyo na regalo. Kasi ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan. Ang pinakamahalaga ay, sabi nga noon, ako ang pinakaregalo para sa iyo. Habang buhay, kasama mo ako. Di ba? Kaya minsan, hindi ho doon sa mga bagay-bagay. Hindi po doon sa bulaklak o sa mga regalo na iyon, kundi yung ating mga sarili, yung makasama natin yung ating mahal sa buhay, habang buhay, well, yun ho ang pinaka-the best sa lahat. Sabi nga, everyone wants love. Okay? Celebrates love and searches for love. Yan. Ang iba daw po ay gusto nilang mahalin sila. Yung iba naman, nagsiselebrate ng pagmamahal. Pero yung iba naman ay naghahanap ng nagmamagmamahal. O naghahanap ng magmamahal. Doon sa mga iyon, saan ho tayo doon? Doon ba tayo sa naghahanap ng pagmamahal? Doon ba tayo sa nagsiselebrate ng pag-ibig dahil mayroon tayong minamahal? O nandoon tayo sa gusto natin na tayo po ay mahalin? Okay? Pero sa Biblia, sabi nga, the Bible doesn't just define love. Ano po? Hindi niya dinidefine ang love. Ang pinapakita sa Biblia, God demonstrates love through Christ. Ano po? Yun ang sinasabi ng Bible. Ano po? Ang pag-ibig ay ipinapakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Biblia, sabi nga, the Bible teaches us how love is lived. Okay? Tinuturo ng Biblia kung paano daw po ang pag-ibig ay dapat nating ipamuhay. Kaya yun lagi ang makibabasa natin sa banal na kasulatan kapag pinag-usapan natin yung salitang love. Hindi po ito basta binabanggit lang, sinasabi lang. Ang sinasabi ng Biblia, ito'y dapat ipinamumuhay daw po natin. Okay? So ngayon sa ating pag-aaral, let's spell love the way Jesus showed it. Ano po? Kaya nga yung ating pong title kanina, may mga tuldok-tuldok. Ibig sabihin, ito ho ay kinuha po natin doon, kukunin po natin doon yung ating pag-aaral sa acronym na love. Okay? So, ayun. Una, love, yung letter L. Love listens. Number 2, love, letter O, love obeys. Number 3, love values others. Letter V. And letter E, love endures. Okay, doon po natin kukunin natin pag-aaral sa oras nito. Una, love listens. Tingnan natin ang Bible. Ano ba sinasabi ng Biblia? Sa James chapter 1 verse 19, ganito po ang ating pong mababasa. You must understand this, my dear brothers. Sabihin po natin, my dear brothers. Okay? Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Yan. So yun ang pakiusap po ni Santiago, na lahat tayo, mga kapatid, pag sinabi pong brothers dito, ay hindi lamang po ito mga kalalakihan, kundi lalaki at babae, basta kapatid sa Panginoon. Sabi dito, everyone should what? Be quick to listen. Lagi hong makikinig dapat. Mabilis tayo makinig dapat. Then slow to speak, maging marahan sa pagsasalita, at slow to get angry. Okay? Huwag daw po agad-agad magagalit. Yun ang sinasabi ng Bible. Mga kapatid, ang pag-ibig, sabi ito, love begins by paying attention. Okay? Nagsisimula daw po ang tunay talaga na pag-ibig sa pakikinig. Okay? Pakikinig. Bakit? Kasi nga, sabi ito, listening before reacting. Okay? Kinakailangan tayo bilang Kristiyano na tinuringan bilang Kristiyano, dapat tayo po ay nakikinig makikinig muna bago tayo mag-react. Kaya lang ito ang nagiging problema sa atin minsan. Sino sa atin na mabilis mag-react? Hindi pa nga nakakarating yung
nagre-react na agad. Lalong-lalo na kapag nasasaktan. Naranasan nyo ba yon? O kayo muna ay nakikinig muna, pinag-iisipan muna ang lahat-lahat mga bagay-bagay na napapakinggan po natin. Alam niyo po, ako ganun din naman minsan, di ba? Bagamat ako ho ay mahinahon, malumanay na tao, pero pag masakit din po ang nakakarating sa akin, gusto ko rin minsan mag-react. Minsan nakapagre-react talaga ako. Ano po, hindi ho natin maiwasan yan dahil tao pa ho tayo. Pero ang tunay daw po na nagmamahal, sabi nga, nakikinig muna siya bago mag-react. Okay? Ano pa? Sabi to, understanding before judging. Ang tunay na nagmamahal ay inuunawa muna siya, iniintindi niya muna kung ano man ang kanyang napapakinggan bago siya magsalita. Minsan kasi nauuna yung ating hatol, yung ating pagsasabi. Mayroon lang tayo narinig, ay ganyan ho talaga siya. Mayroon lang tayo narinig na konti, ay talagang magbibigyan na tayo ng komento kaagad. Buti sana kung magandang comment, madalas ay pangit na comment. Kaya ho, kami kasi nagpupupo. Doon sa mga hindi nakakaalam, ano po, madalas yung misis ko kasi marami yung cellphone yun Mayaman yan mayroon kasi may microphone kasi doon. Ano po, may mic siya. Pag naka-open ho yan, yung anumang pinag-uusapan, anumang mga salita namin, naririnig noong mga taong nakaupo doon sa panel. Ano po, kaya minsan may tumatawag sa amin, naka-open po yung mic ninyo. Ang ingay ho ninyo, sabing gano'n. Kasi minsan sa dami yun, hindi na malaman kung, minsan hindi napapansin na naka-open pala yung iba. Ano po, yung mic. Kaya minsan naririnig po. Kaya sabi ko na lang sa misis ko, hindi bali tayo marinig nila, basta maayos lang ang ating usapan. Iyang problema minsan ay nagsisigawan kami. Alam niyo po, hindi na porke ako ay pastor, hindi na porke tayo ay Christian, ay hindi na tayo nagtataas ng boses. Minsan naririnig ng ating kapitbahay, Kristiyano. Ganyan ba Kristiyano? Ang ingay-ingay. Di ba? Minsan hindi ho tayo nakikinig. Minsan talagang gusto natin magpalakasan pa ng tinig. Di ba? Minsan ganun ho ang nangyayari. Okay? So, may mga pagkakataon na ganon. Lalong-lalo na kapag tayo po ay hindi muna inuunawa yung napapakinggan natin, madalas tayo po ay nag-judge kaagad. Okay? Pero ito ho ang sinasabi ng pag-ibig. Ano po? Love says, sabi dito, you matter enough for me to listen. Yan. Sabihin, kaya ho ako'y makikinig sa iyo kasi mahalaga ka sa akin. Nasabi niyo na ba yon sa inyong ka-partner, sa inyong mahal sa buhay? Kaya ho ako'y makikinig kasi mahalaga ka sa akin. You matter to me. Yan, di ba? Dapat ganun ho tayo. Iyon ho ang sinasabi. Ang sabi ng Bible, love is patient. Sabihin po natin, love is patient. Okay? Ibig sabihin po noon, it listens before it speaks. Ano po? Makikinig ka muna bago ka magsalita. Yun ho ang tunay na pagmamahal. Hindi ho talaga basta-basta nagre-react. Ano po? Okay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, basahin lang po natin ito. Sabi ito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Okay? Ang pag-ibig daw ay mapagpasensya, mahabang pasensya at mabait, kind. Ano po? Love does not envy or boast. Hindi ho siya naiinggit, hindi siya nagmamalaki. At lalong-lalo na, hindi ho siya arrogante. Ano po? Yan ho ang definition ng pag-ibig. Yan, sabi pa rito, love says, I'm here and I care. Ako'y narito kasi mahal kita at aalagaan kita. Yun ang pagpapakita ng pag-ibig. Ano po? Nakikinig muna siya. Pinakikinggan niya ang kanyang ka-partner sa buhay. Okay, mayroon pong kwento muli. Ano po? Tingnan po natin ang kwento. Sabi to, a husband once complained. Why? Because sabi niya, my wife keeps talking and I don't know how to fix her problem. Di ba? Natural o hindi? Hoy. Ano ba ang natural? Ang babae ang madaldal o ang lalaki madaldal? Yung iba hindi pumapayag Hindi uma-agree yung iba na ang mga babae ang madaldal.
Pero normally ano po, kadalasan o karamihan, mas madaldal daw po ang babae kaysa lalaki. Kaya nga ito, ano po, sa ating pong kwento, ang lalaki ang nag-complain. Sabi niya, ang aking asawang babae, sabi niya, ay, ano sabi? Talkative. Hindi ko maintindihan ang kanyang problema kung paano ko aayusin ang problema niya. Kasi madaldal ho siya. Sabi po noong kanyang lalaki. Ano po? Pero sabi nga ng asawa ko, mas madaldal ka pa nga sa akin eh. Yan. Pero sabi po ng counselor, kasi nagpa-counsel ho siya, ano po? Sabi niya, she didn't need fixing. She needs listening. Yan. Kaya pala nagdadaldal, kasi gusto niya may nakikinig sa kanya. Kaya pala nagdadaldal kasi ayaw mong makinig. Di ba? Minsan no, ganun daw eh. Kaya ho nagdadaldal kasi ayaw makinig. Tingnan po yung mga nanay, di ba? Yung mga nanay, laging dinadaldalan yung mga anak. Bakit? Kasi yung anak hindi nakikinig eh. Matigas ang ulo, ayaw sumunod, ayaw gawin ang gusto ng nanay. Kaya naman nagdadaldal yan kasi ayaw makinig ng mga anak. Ganon din minsan ang mga tatay, di ba? Dinadaldalan ng asawa kasi nga ayaw makinig. O, di ba? Doon sa iba, hindi naman syempre. Doon sa iba, hindi naman. Mabait naman yung inyong mga asawa, ano po, minsan, kaya hindi na ho nagiging madaldal. Okay? Pero, ito, sabi nga, kadalasan, mayroon nung nangyayaring ganito. Ano po? Kaya nga, sabi nung counselor, hindi niya kailangan ng pag-aayos. Hindi problema yung kanya hong pagiging madaldal. Ang kailangan niya ay yung taga-pakinig lamang. Okay? So ngayon, sabi to, that day, the husband learned that listening is love in action. So mula doon, ano po, sabi nga noon, natutunan ho ng lalaki ito na ang pakikinig pala, ito po yung pagpapakita ng pag-ibig. Love in action. Kasi kailangan pala ng asawa ko makinig sa kanya. Kaya kung ikaw, halimbawa, nagdadaldal ng asawa mo, makinig ka na lang. Basta huwag ka lang mag-react. Just listen. Yun ang talaga siguro ang kailangan niya. May nakikinig sa kanya. Yan. Kumbaga sa para siyang, gawin mo lang parang radyo. Parang radyo. Medyo mahirap yun Ayun. Pero yun, ang tunay na pag-ibig, anong sabi? Siya ay nakikinig. Okay? Number 2, letter O. Love obeys. Okay? Love obeys. Sa 1 John chapter 14 verse 15, sabi doon, if you love me, you will keep my commandments. John 15:12, sabi doon, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Ano po napansin natin? Okay? Ang Panginoon Jesus ay nagsabi, kung talagang mahal ninyo ako, ano sabi? You will keep my commandments. Gagawin nyo, tutuparin nyo, susundin nyo ang aking mga utos. Okay, ano ang utos ng Panginoon? Ayon sa John chapter 15 verse 12, sa doon, love one another as I have loved you. So mayroon pong pinapagawa ang Panginoon sa atin. Mahalin ang ating kapwa, mahalin ang isa't isa, katulad ng pagmamahal niya sa atin. Okay? So anong nangyayari kapag hindi tayo sumunod sa utos? Kasi commandments yan Pag sinabi pong commandments, ano po, kinakailangan sundin. Ngayon, pag hindi mo sinunod, ano mangyari? Kasalanan ba? Hindi. Kasalanan ba ang hindi tumupad? Yes, kasalanan po yon. Kapag hindi mo sinunod ang utos, yun ay kasalanan. Kaya ibig sabihin, kung hindi mo sinunod ang Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa, nagkakasala ka sa Diyos. Sabihin po natin sa ating katabi, I love you. Yeah. Talagang mahal mo Kinakailangan ipakita natin, mahal natin ang ating pong kapatid. Di ba? Kasi yun ang utos. Kaya pag hindi tayo nagmahal, ang sabi to, sumusuway tayo sa utos ng ating pong Panginoon. Dapat kasi mag-girlfriend, nagkatabi. Para pag sinabing I love you, may I love you to agad. Okay. Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya kung nagmamahal ka, talagang dapat sumusunod ka sa utos. Okay?
So ngayon, sabi to, love is more than emotion. It is obedience. Ano po? Ang pag-ibig daw po ay higit pa doon sa emosyon. Pag sinabing emosyon, ito yung feelings, ano po? Ito yung pagpapadama lang. Okay? Ang love, hindi po higit pa doon sa emosyon. Ito po ay pagsunod. Kaya pag sinabing pagsunod, ito ay nanggagaling ho sa ating pong will. Di ba? Pagpapasya na gagawin ang iniuutos. Kaya nga lagi ho nating sinasabi na ang pag-ibig dapat nakadefine po yon not by emotion but by the will. Diba? Kaya ang tunay na pagmamahal, yung sumusunod ka, nagpapasya kang gawin, sundin, nag-commit ka ng iyong buhay para ho sundin ang tama. Okay? Saan po dapat tayo nagiging obedient? Okay, sabi ito, obedience to God's word. Kung mahal natin ang Diyos, okay, dapat tayo ay masunurin unang-una sa kanyang mga salita. Mahal nyo bang Panginoon? So therefore, dapat maging masunurin tayo sa kanyang mga salita. Napakarami ho ang mga kautusan o iniuutos ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Biblia. So therefore, dapat tayo po ay maging masunurin sa kanyang mga salita. Okay, yan ang una. Pangalawa, obedience, sabi to, even when it costs us. Yan. Kailangan maging masunurin tayo kahit tayo po ay medyo nahihirapan. Ano po? Madali bang sumunod pag nahirapan? Mahirap. Kaya nga nahirapan eh. Pero pag tayo minsan, madali lang tayo sumunod kapag ang ating pong gagawin ay inconvenience. Ano po? Ando doon sa madali lang. Ano po? Pero kapag tayo po ay nahihirapan o mahirap gawin, ay minsan hindi ho tayo sumusunod. Diba? Halimbawa, si Pastor Tino, lagi niya sinasabi, sa amin ng mga pastor lagi niya sinasabi, pumunta kayo sa prayer mountain. Pumunta kayo doon. Yan, ano po. Gustuhin man namin pumunta, hindi ho namin magawa. Pero si Pastor Max, sobrang napakamusunurin po siya. Halos linggo-linggo ay nandoon siya sa prayer mountain. Masunurin pong taong ito kay Pastor Tino. Ako rin, masunurin din ako, pero hindi ko magawa na talagang pumunta. Anong dahilan? Kasi mahirap pong pumunta ho doon. Unang-una, kaya nagpaliwanag na lang ako kay Pastor Max. Pastor Max, pasensya na. Hindi ako nakakapunta ho doon. Pero bagamat gusto kong pumunta, hindi ako nakakapunta doon kasi nga unang-una, baka hindi umakyat yung aking sasakyan. Mahirap. Pangalawa, napakalayo kasi. Dami ho namin trabaho, dami kong responsibilidad. Pagpupunta ko doon, biyahe pa lang, tapos pagdating doon, mamaya uuwi na naman. Hindi ako makatulong kay Pastor Max. Baga, ano po. Pangatlo ay, wala na pangatlo, wag na yun. Basta, hindi ho minsan nasusunod yung gusto ni Pastor Tino. Sa palagay ko, sa tingin ko, mukhang malungkot si Pastor Tino pagdating ho sa akin, pagdating ho doon sa kautusan na yon. Ano po? Ilalong-lalo naman doon sa iba. Ano po? Na hindi nga talaga nila, ayaw talaga nilang pumunta. Pero gayon pa man, hindi naman ibig sabihin ayaw talaga. Dahil talagang, ang problema lang, nahihirapang pumunta doon sa layo nga naman, tapos pabundok pa, ang hirap pumunta, lalong-lalo pag wala hong masakyan. Ayun, talagang napakahirap. Isan yung pagsunod ay napakahirap. Pero pag talagang nagmamahal ka, ano po, kahit mahirap yon ay gagawin mo. Gagawin mo. Yun ang tunay na pag-ibig. Ano po? Okay? Then, sabi to, choosing God's way of loving. Kung nagmamahal tayo, ang higit na pipiliin natin yung pag-ibig na ayon sa paraan ho ng Diyos. Hindi yung paraan ng mundo, hindi sa paraan ho ng tao, kundi sa paraan ho ng Diyos. Yun ang dapat nating pipiliin lagi. Bilang Kristiyano, dapat piliin natin yung pagmamahal o pag-ibig na ayon po sa kaparaanan ng ating pong Panginoon. Huwag po yung kaparaanan ng mundo. Ano ba kaparaanan ng mundo? Lagi yung may kondisyon. Mahal kita kapag mahal kita dahil, mahal kita sapagkat, mahal kita kung, di ba? Lagi hong may kondisyon. Pero ang sa Panginoon, God's way of love, ano po, yung mahal kita maging sino ka man. Di ba?
Kahit anuman ang iyong kalalagayan sa buhay, mahal kita. Kaya nga ang Panginoon namatay para sa atin kahit noong tayo po ay mga makasalanan pa. Okay? Yun ang dapat natin laging piliin. Yung pagmamahal na paraan po ng ating Panginoon. Okay? Sabi rito, we love best when we love God first. Take note ha. Makapagmamahal lamang daw tayo ng talagang tunay o talagang the best na pagmamahal kapag unang-unang minahal muna natin ang Diyos. Okay? Di ba? Kaya minsan, ito sa mga lalaki at babae, o sa mga babae, ano po, kapag may nagsabi ho sa inyo, I love you, nanliligaw, ano po, dapat ang tatanong ho ninyo, sino ho ang tunay mong mahal? Ako o si Lord? Kapag sumagot ho ay ikaw, ay iwanan mo na. Dapat lagi pong si Lord ang unang-unang mahal ng isang tao. Di ba? Halimbawa, asawa mo, ay tinanong mo, sino bang mahal mo? Ako o si Lord? Pag sinabi niyang, ikaw, huwag mong hiwalayan. Yakapin mo na, asawa mo yun eh. Di ba? Pero turuan na lang. Ano po? Turuan na dapat una pa rin talaga ang ating pong Panginoon. Baka umaya bigyan yung sinabi si hiwalayan muna. Huwag naman. Nag-asawa na, siyempre. Pero pag hindi pa kayo kasal, may pagkakataon pa. Pero pag kasal na, hindi na po pwede kasi nga ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Okay? So we love best when we love God first. Okay? Then sabi daw, love is shown through obedience. Di ba? Ang pag-ibig ay naipapakita sa magitan ng pagsunod. Kaya kapag tayo po'y masunurin, ibig sabihin, nagmamahal tayo sa Diyos. Kapag tayo masunurin sa ating magulang, nagmamahal tayo sa magulang. Tama? Kapag tayo po ay masuwayin, ayun, wala hong tunay na pagmamahal. Kaya nga sabi to, love that obeys God always brings blessings. Di ba? Totoo, tama. Kapag tayo po ay lagi hong nagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal po sa Diyos, lagi itong nagdadala ng pagpapala. Kaya kung gusto mong pagpalain talaga, actually, ang gusto ng Diyos na maging masunurin ka sa Kanya. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 14, di ba? Chapter 14, mababasa po natin doon ang mga kondisyon. Kapag ikaw ay naging masunurin sa Panginoon, ito ang mga pagpapala ho na darating sa iyo. Ang dami ho noon, basahin po na lang ninyo. Iyon ay binabasa ko po kapag ako ay nagkakasal. Pero kapag sa bandang huli, after 14, mababasa mo doon, kapag sinuway mo naman ang Panginoon, hindi ka naging masunurin sa Kanya, ito naman ang sumpa na mapasa iyo. Di ba? Kaya mga kapatid, ang pagmamahal ay laging nagdudulot ng maraming pagpapala. Gusto niyo pagpapalain? Yan, basta mahalin lamang po natin ang ating pong Panginoon. Narito po ang isang kwento. Sabi rito, a young couple decided to honor God by waiting for marriage. Okay? Pag sinabing couple, hindi pa sila mag-asawa, hindi pa sila ikinasal, pero wala ho silang ginagawang katiwalian, kamalian, kasalanan. Wala, basta sila bagamat yung lalaki gustong-gusto nang lapain yung babae, talaga nagpipigil lang talaga siya. Nagpipigil, pero sabi rito, friends laughed at and said they were old-fashioned. Yung kanilang mga kaibigan, pinagtatawanan po sila. Okay? Sapagkat sabi niya, naku, kayo ay mga old-fashioned pa kayo. Para kayong si Maria Clara at saka si Ibarra, Crisostomo Ibarra. Ayan. Di ba? Yun yung modelo ng pag-iibigan noong unang panahon eh. Di ba? Yung mga unang panahon. Ngayon, hindi ko alam kung kilala ng mga kabataan si Crisostomo Ibarra. Kilala niyo pa ba? Mga kabataan? Si Maria Clara. Pinag-aaralan kasi sa school yan Kaya nalalaman natin yung kasaysayan ng kanilang pag-iibigan. Na kung saan, noong unang panahon kasi, bawal kahit hawakan lang yung kamay. Bawal noon. Ngayon, hindi lang kamay ang hinahawakan. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, ganito yung couple na ito. Talagang nagpipigil po sila, naghihintay
tamang panahon sapagkat gusto nilang maparangalan ang Diyos sa kanilahong pag-aasawa. Bagamat sila pinagtatawanan, ay hindi sila natinag. Ano po? Then years later, nagpatotoo sila nung sila po ikinasal na. Sabi nga, we didn't just protect our purity. We protected our peace. Okay? Hindi lamang yung aming pong, kasi yung, siyempre, yung babae, virgin, yung lalaki, virgin pa rin. Ano po, parang pinoprotektahan nila yung kanilahong purity. Kasi napakasarap daw pong isipin na kapag ikaw ay haharap sa altar, na pure ka talaga. Wala hong umaamin eh. Dapat, ang tama, haharap ka sa altar na pure ka talaga. Tama mga babae? Dapat pure talaga. Wala hong karanasan. Masarap po isipin po yon. Diba? Maging po sa mga lalaki, dapat ay haharap ka sa altar na talagang wala hong mga kasalanan na pinagkagawa. Okay? Then, hindi lamang purity. Sabi na, we protected our peace. Yan. Bakit? Bakit ito pinoprotektahan yung kapayapaan? Kasi nga, ganito yan eh. Kung ikaw ay may nagawang kasalanan noon, nung hindi ka pa ikinasal, tapos nagpakasal ka, nag-asawa ka, bagamat pinatawad ka na ng Panginoon, pero every time na nababanggit yung kasalanan mo noon, every time na nababanggit ni pastor sa pangaral yung kasalanan mo, magkakaroon ka ng guilt feeling. Di ba? Hindi ka pa rin mapapayapa. Bakit? Kasi nga, bagamat pinatawad ka na, pero yung lamat ay nandoon. Yung piklat ay nandoon. Laging nagpapaalala sa atin na mayroon tayong pagkakamali noon. Kaya buti na lang, mabait ang Diyos sa ating pong buhay. Di ba? Kasi hindi na niya basta-basta tinitingnan yung piklat ng ating pong lumang pagkatao. Di ba? Ang tinitingnan niya sa atin ay pinawalang sala tayo ng ating pong Panginoon. We are justified before Him. Okay? So, yun. Sabi ng dalawang ito, ng couple nito, we didn't just protect our purity, we also protected our peace. Kasi nga, hindi na sila guilty. Every time na mayroon silang naririnig, alam nila wala silang ginawang kamalian at kasalanan. Okay? Mahirap mahirap yung mayroon kang nagawa. Mahirap, hindi ka mapapayapa. Lagi hong umuukil-kil sa iyong puso, sa iyong buhay, lagi hong sa iyong isip na mayroon kang kasalanan. Hindi ka mapapayapa. Di ba? Kaya napaka-importante na talagang mapanatili natin yung ating pong purity sa harapan po ng Panginoon. Kung talagang tunay tayo nagmamahal, okay lang, magpigil tayo. Okay? At umarap sa altar nang mayroon pong kadalisayan ang buhay. Okay? Number 3, sa yung letter L, o letter V, sabi ito, love values others. Okay? Letter V, values others. Philippians chapter 2, verse 2, sabi doon, I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind. Verse 3, don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble toward one another. Sabi dito, always considering others better than you. Lagi mong i-consider, isipin na mas magaling ang iba kaysa sa iyo. Yan ang pagpapahalaga sa ibang tao. Ano po? Kaya huwag tayong magmalaki. Huwag natin laging sabihin na, ay, ako, ang taas-taas ng pinag-aralan ko, ang dami ko ng alam sa buhay. Lagi nating ibaba ang ating sarili at isipin natin, mas magaling pa rin siya, mas marunong pa rin siya, mayroon pa rin siyang alam na hindi ko alam. Di ba? Dapat ganun ho ang ating pong pamantayan sa buhay para hindi tayo nagmamalaki. Lagi nating isipin na ang ating kapwa, kahit gaano man siya, kahirap, kahit gaano man ang kanyang kalalagayan sa kanyang buhay, mayroon pa rin siyang alam, mayroon pa siyang galing na hindi ho natin alam, ni galing. Di ba? Halimbawa, tingin ko kay Miguel, alam ko mayroon siyang galing na hindi ko kaya. Alam ko mayroon siyang alam na hindi ko alam. Di ba? Oh, magaling yan. Minsan niya, humaharap ngayon sa akin Pastor, sabi niya ganun.
memorize ko itong yung verse na ito. Ang haba ng kanyang sinasabi. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung kanyang sinasabi. Di ba? Bagamat alam ko yung nandun sa Bible, pero yung minimorize niya, hindi ko. Ayun, sabi ko, may galing siya na hindi ko galing. Di ba? Pero mga ganon. Kaya mga kapatid, dapat natin maunawaan, i-consider natin ng iba na higit pa sa atin. Sabi ng Bible. Okay? Sabi nito, love puts others before self. Ano po? Ang tunay na pagmamahal ay inuuna daw po ang iba bago ang sarili. Di ba? Saan ko nabasa yun na napakinggan? Na mayroon pong isang kabataan na sabi niya, yung aking pong ginagawa ngayon, ito po ay natutunan ko sa aking magulang. Bakit? Kasi yung kanyang magulang, daw sabi nga nun, kahit hindi naman sila mayaman, mahirap sila noon, pero kapag mayroon daw pong lumalapit sa kanyang tatay, pag mayroon lumalapit sa kanya, hindi niya pinahihindian. Kahit yung kanyang kahit kakaunti na lang yung kanyang kayamanan o pera na mayroon siya, itinutulong pa rin niya ito doon sa lumalapit. Hindi niya mapahindian yung Kaya sabi niya, siguro iyon ang nakuha ko sa tatay ko. Kaya ako ngayon ay very generous. Yan, nagbibigay din ako. Tumutulong din ako. Sino ba yon? Alam niyo ba? Kwento noon? Hindi, si Boss A. Hindi niyo alam yon? Yung namimigay ng pera sa vlogger po yon. Ano po? Pero kwento niya, dati siya basurero, pero sabi niya, baka yun nga ang doon ko nakuha sa tatay ko, yung aking ginagawa ngayon, kasi ganun ho ang tatay ko. Pag may lumapit sa kanya, hindi niya pinapahindihan, kahit walang-wala na siya, basta kung ano mayroon, yun lang kanyang tinutulong pa rin niya sa iba. Bakit? So pinapakita doon na hindi siya selfish. Kaya nga, ang pag-ibig, it is not selfish. Okay? Hindi po makasarili. It is not proud. It is not demanding. Okay? Minsan, ang problema ho sa atin, di ba, ito, ganito ang ang pag-ibig ay hindi po hinihingi. Tama? Anong ginagawa? Ang pag-ibig ay binibigay. Hindi po hinihingi. Kaya nga ho, as Christian, o kahit kayo mag-asawa, kahit kayo ay mag-girlfriend, boyfriend, basta may relasyon, huwag niyong sasabihin na mahalin mo ako. Dapat lagi po nating sasabihin na mahal kita. Kasi nga ang pag-ibig, hindi po iyon hinihingi. Diba? Kapag hiningi mo yung pag-ibig, mabibigo ka kapag hindi ito ibinigay sa iyo. Kaya hintayin mong mahalin ka. Sa Diyos, walang problema kasi talagang minahal niya tayo. Pero sa atin bilang kapwa, bilang tao, ay minsan naghahanap tayo ng pag-ibig. Kailang problema, ang pag-ibig ay hindi hinihingi. Ito ho ay ibinibigay. So therefore, dahil ibinibigay, ikaw lagi ang magbigay. Hayaan mo na siya ay magbigay din sa iyo. Hintayin mo lang. Pero ang tama, ikaw lagi ang magbibigay. Tama? Okay? Yun ho yun ang tunay na pag-ibig ha. Kaya lamang ito'y ina-apply ng mga tao sa mundo. Yung pag-ibig na ito na nagbibigay. Kaya ano sabi ng lalaki? Kung mahal mo ako, ibigay mo na. O, ina-apply ng mundo. So ayun naman, dahil ang babae ho ay mapagbigay, mahal na mahal niya, ayun, sinuko ka agad ang bataan. Bumibigay ka agad. Kaya hindi pa nakakasal, ayun, pag kinasal na, ayun, here comes the bride with baby inside. O kaya naman, pag lumabas na, here comes the bride with baby beside. Di ba? Well, mga kapatid, hindi ho, ang tunay na pagmamahal ay ibinibigay po yan. It is not demanding. Ano po? Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Sabi, ang pag-ibig daw ay hindi, magaspang ang pag-uugali, hindi ho makasarili, hindi irritable, at hindi ho iipon ng mga pagkakamali. Does not keep a record of wrongs. Di ba?
Kailang problema ho sa atin, ang iniipon ho natin yung mga pagkakamali. Hindi natin iniipon yung mga magaganda at mga tama. Oh, paano natin napatunayan? Paano natin napatunayan? Ito, pakinggan nyo mabuti. Napapatunayan po yan kapag nag-aaway na. Kasi madalas kapag nag-aaway na, yan, naghihistorical na. Oh, hindi na hysterical, historical. Binabanggit lahat ng pagkakamali. Dati ganito. Di ba? Binabanggit history ng buhay. Puro pagkakamali ang naipon. Di ba? Kaya mga kapatid, ay ang tunay na pag-ibig does not keep a record of wrongs. Talagang nagpapatawad siya, kinakalimutan niya ang kasalanan. Bakit? Kasi nga mas mahal niya ang kanyang kapwa kaysa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-ipon ng mga pagkakamali. Hayaan natin maipon yung mga mabubuti, mga magagandang alaala sa buhay. Yung mga pangit, kalimutan na yan. Di ba? Basura yan sa buhay dapat. Kaya lang, may mga problema ho, minsan tayo bilang tao, hindi tayo madaling makalimot. Di ba? Kahit matanda na, hindi pa rin nakakalimutin. Okay lang sana makakalimutin sa kung ang nakakalimutan yung mga maling bagay na nangyari. Di ba? Kaya lang minsan kung alin pa yung mali, iyon pa ang hindi nakakalimutan. Di ba? Minsan ay ganun eh. Okay? Sabi to, love sees worth where others see weakness. Di ba? Kung tunay ka nagmamahal, ang nakikita mo ay ang pagiging karapat-dapat ng iyong kapartner o ng iyong kapwa. Pero ang iba naman, ang nakikita nila, yung pagkakamali o yung mga kahinaan. Okay? Sabi pa dito, love is not about me first, but you matter. Di ba? Ang tunay na pag-ibig ay hindi po yung makasarili. Hindi sinasabi, ako muna. Kundi, ikaw ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga para sa akin. Yan ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang mahalaga. Okay? Love is not self-seeking. Okay? Hindi ho naghahanap ng sarili. Para sa kanyang sarili. Lagi ho siya nagbibigay. Okay? Ito po muli ang kwento. Sabi to, on Valentine's Day, a man skipped buying flowers and instead took a day off work to care for his exhausted wife and children. Okay? Mayroon daw isang lalaki, kasi every Valentine's Day, siya ho ay talagang bumibili ng bulaklak, bumibili ng chocolate, bumibili ng regalo para sa kanyang asawa. So, itong Valentine's na ito, lagi naman siya may pasok, trabaho itong lalaki. Siya po ay nag-day off during Valentine's. Tapos, nung nag-day off siya, ang dahilan ay para alagaan lang daw po yung kanya hong pagod na asawa. At mga anak. Di ba? Para alagaan lang talaga. Yun ang kanya hong ginawa. Tapos, anong sabi ng babae? That evening, she said, this was the most romantic Valentine I've ever had. Di ba? So hindi po yung mga regalo, hindi po yung mga bulaklak, chocolate, hindi po yun eh. Di ba? Sabi yung nakasama ko yung aking asawa at naalagaan ako kasi pinagluto, pinaglinis, pinaliguan yung asawa. Di ba? Ayun, sabi niya, that was the most romantic Valentine I ever had. Okay? So mga kapatid, love, sabi nito, values people more than presents. Okay? Ang pag-ibig, nagpapahalaga sa iba kaysa sa mga regalo. Okay, kung kayong papipiliin, ano gusto nyo? Regalo o yung partner mo? Diba? Halimbawa, pinapili ka, ano gusto mo? Ako o regalo? O, regalo talaga piliin eh. Diba? Ayun. Kaya nga sabi doon, di ba sabi nung isang lalaki, hindi bali walang regalo. Total, ako naman ay kasama mo habang panahon. Okay?
Yan ang pinakaregalo. Okay, panghuli. Love endures. 1 Corinthians chapter 13, verse 7, sabi ito, love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Okay? Hindi po nag-give up, hindi po, Tagalog yan, sumusuko. Ang pag-ibig hindi sumusuko. Okay? Siya po ay nananatili, nagpapatuloy hanggang sa wakas. Okay? Colossians chapter 3, verse 14, and to all these qualities, add love, which binds all things together in perfect unity. Yan. Kaya kung mayroon kang ganitong klase ng mga katangian, mayroon kang faith, mayroon kang hope, mayroon kang patience, at kung anuman katangian na mayroon ka, sabi dito, dagdagan mo yun ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig na yan, yun ang magbubuklod para maging perfect ang pagkakaisa. Kaya nga kahit anumang gawin mo, kung walang pag-ibig, wala hong saysay. Di ba? Sabi ito, love stays when life gets hard. Ang pag-ibig ay nananatili kahit po mahirap ang buhay. Kahit po mayroong hindi pagkakaunawaan o misunderstanding. Yan, kapag kayo ba ay nag-aaway, alam mo, mag-asawa, pag nag-aaway ba, naghihiwalay? Marami hong naghihiwalay sa mag-asawa kapag nag-aaway, di ba? Pero nasubukan nyo na ba, mga tatay, mga nanay, nasubukan nyo na bang nasubukan nyo na bang mag-isip, magpasya na iwanan nyo ang inyong asawa? Oo. Ako, nasubukan ko na yun eh. Away kami ng misis ko eh. Hindi ako umuwi isang gabi. Lumayas ako, pumunta ako dun sa ibang lugar. Yun. Yung pala, nag-aalala na pala sa akin. Ay, hindi ba? Ay, sorry. Mali pala yung Ayan. Pero ako naman, habang ako ay nasa malayo, hindi ako makatulog. Kasi pumunta lang ako doon sa kapatid ko, nagbakasyon lang ako doon, kasi meron kaming conflict ng asawa ko. May anak kami doon eh, sa panganay, si RJ. Mayroon kami hindi na pagkasunduan, lumayas ako. Hindi muna ako umuwi. Hindi, kahit mula noon, yun lang minsan na kami po ay nagkahiwalay. Mula noon hanggang ngayon, hindi na ho kami nagkahiwalay talaga. Araw-araw, magkasama ho kami. Oo. Gabi-gabi pa. araw at gabi. Hindi ho kami nagkahiwalay. Oo. Maniwala kayo. Kasi nga, una-una, hindi naman siya nagtatrabaho. Hindi rin naman ako nagtatrabaho. Lagi kami magkasama. Kaya ang muto namin, hindi bali tayong mahirap magdildil tayo ng asin, basta tayo ay magkasama. Yan. Kaya bawal sa amin yung mag-abroad. Kaya every time na magpapaalam ako, ang sagot niya ay, sama ako. Ganon din naman siya. Every time na siya po aalis, kinakailangan, sama ako. Kaya alam ni Pastor Tino yon. Kaya every time na mayroon po kaming, halimbawa mayroon kaming schedule ni Pastor Tino, lagi ho may puwang yan, mayroong bakante yan para ho sa amin dalawa. Lagi niya sinasabi, isama mo si Sister Nelsie. Ganun lagi yan eh. Pagka mayroon kaming lakad, sabi ni Pastor Tino, isama lagi si Sister Nelsie kasi hindi naghihiwalay yung dalawa. Yan. Sa palagay nyo, dapat ba ganon? Oo. Oo, tama yun. Dapat naman ganon. Kasi pag nagkahiwalay, una-una, marami hong tukso. Pagka nagkahiwalay, marami po ang mga problema. Para bagang hindi ako mabubuhay pag wala siya. Wala akong magsisilbi. Wala akong magluluto. Hindi pa naman ako marunong magluto. Okay. Love stays through misunderstanding. Ano po, kahit pag hindi nagkakaunawan, nananatili pa rin. Pagamat minsan ay talagang nagkahiwalay, pero nananatili pa rin yung pag-ibig. Okay? Sabi to, love stays through trials and change. Okay? Nananatili pa rin kahit po may mga pagsubok at may mga pagbabago sa buhay. Kapag ang pag-ibig ang umiral, ito ay mananatili. Okay? Love stays through seasons of waiting. Yan. Hindi siya nagbabago. Yung tunay na pag-ibig, hindi nagbabago kahit lumipas pa ang maraming mga panahon ng paghihintay. Di ba? Ilang taon? 1 taon, 2 taon, 3 taon, hanggang sa
lumipas ang maraming taon, ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Bakit? Siya ho ay nananatili. Kaya ang sabi sa Bible, love bears, believes, hopes, and endures. Okay? Ito, sabi ito, true love doesn't quit. It commits. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi siya, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka susuko sa Kanya. Talagang lalo mong ipupursu yung pagmamahal mo sa Kanya. Lalo mong ikukumit ang buhay mo sa Kanya. Diba? Kung mahal mo ang Panginoon. Ganon din po sa ating pong asawa. Kapag kayo po ay mahal yung asawa, hindi ka magkikwit sa Kanya. Talagang magkukumit ka na yung buhay sa Kanya habang buhay. Paninindigan mo yung galing paninindigan mo yung sinasabi po tuwing pagkinasal na till death do us part. Diba? Kamatayan lang mapaghihiwalay. Ganon din po sa ministeryo. Kapag mahal mo ang ministeryo, mahal mo trabaho mo, hindi ka magkikwit. Bagkus lalo ka magkukumit kapag mayroong problema. Diba? Ganon po yun. Mahal ba natin ating pong trabaho? Yung ating trabaho sa church, yung ating ministry, dapat mahalin natin yon. Pag may problema dyan, dapat tayo po ay huwag susuko. Lalo pa nating pag-igihan. Tandaan nating mabuti, we cannot please everybody. Diba? Hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ng lahat. Talagang sa lahat ng ating ginagawa, laging may comment. Lagi pong may basher. Ano po? Totoo yan, di ba? Sa lahat ng ating mga ginagawa, mayroon talagang hahadlang, mayroon mga pagkakamali, mayroon pong mga taong hindi sasang-ayon sa atin, pero dapat hindi yun na maging dahilan para tayo po ay mag-quit. Ano po? Bagkus tayo po ay dapat lalong mag-commit. Commit. Sabihin po natin mag-commit. Tama ba? Commit. Yan. Hindi committed ang buhay. Okay. So muli, mayroon pong kwento. Sabi ito, an elderly man was asked why he still held his wife's hand after 60 years. Yan. Ganito pa rin ba yung mga mga baby boomers? Baby boomers o Generation X? Ano yung mga baby boomers? Ipinanganak noong 1945, ilan yun? Hanggang 1964, mga baby boomers po yon. Na ngayon po, sila po ay mga edad ng, ano na edad nila? Mga 60 plus na po yon. Ang Generation X ay pinanganak noong 1965 onwards. Ano po? So, kami po yon, Generation X. Ang tanong ko ay ganito. Kapag kayo po ay medyo nagkaedad na, mga senior na, pag naglalakad ba kayo sa kalsada o sa sa labas, naghahawak pa ba kayo ng kamay? Di ba? Ano ang tingin? Next question daw. Ano ang tingin ng mga tao kapag matanda na, naghahawakan pa ng kamay pag naglalakad? Hindi Ang corny naman ito, matatanda na. May mga ganun, di ba? Pero iba-iba ho ang comment. Yung iba, tama talaga, sweet naman. Di ba? Pero yung iba na hindi nakakaintindi ng pag-itunay na pag-ibig, ang corny. Di ba? Ang corny na. Kasi ang alam noon nila, ang pagmamahalan, ang kilig ng pagmamahalan ay nandun sa mga kabataan lang. Pero sa mga matatanda na, para bagang ang dating ho namin, ay corny na. Yan. Pero hindi, wag ho kayong mag-alala mga seniors sapagkat tayo po ay dapat makakitaan ng tamang pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Basta hawakan pa rin ang kamay kapag tayo po ay naglalakad. Ayon. Yung iba nga nakaakbay pa, di ba? Pero talagang makakarinig tayo ng mga comments, okay? So ito, an elderly man was asked why he still held his wife's hand after 60 years. Then sabi ito, tinanong kasi siya, bakit hinahawakan mo pa rin daw po yung kamay ng iyong asawa kahit ikaw ay matanda na, 60 years old na? He smiled and said, sabi ito, if I let go, she might think I stopped loving her. Kasi kung hindi ko siya hawakan, baka isipin niya na hindi ko na siya mahal. Di ba? Kaya hinahawakan pa rin niya ang kanyang asawa. Di ba? Minsan kasi ang problema ho natin ay hindi na natin hinahawakan. Iniiwanan na nga ho eh. Di ba? Noong una ay inaalalayan pa.
pagka naglalakad, iniingatan pa. Pero ngayon, bahala ka sa buhay, bagal-bagal mo. Ganun na di ba? Ang bagal-bagal. Ako pa naman ay mabilis talaga maglakad. Mabagal yung asawa ko maglakad eh. Sabi niya, mabilis na nga raw siya eh. Kaya ang laman mabagal kasi nga, siyempre mas matangkad ako, mas malaki po yung hagbang ko. 10 sa kanya hagbang, 1 lang sa akin. De joke lang. Kaya kahit mabagal ako, malayo pa rin mas mabilis pa rin ako kumbaga. So kumbaga ako pag naglalakad ng mabagal, parang lalo akong napapagod. Di ba meron ganon? Parang ako lalo napapagod. Kaya pag naglakad ako, kinakailangan tuloy-tuloy, mabilis. Gusto kong ganon. Ayaw ko yung mabagal-bagal. O ganon. So pag naglalakad. Kailan wala man ako magawa. Mabagal minsan yung aking kasama. Pero bagamat sa kanya, mabilis na ho yun. Siyempre, natural lang. Talagang, siyempre, babae yun eh. Maiksi yung mga paa. Kaya medyo mabagal talaga maglakad. Totoo naman talaga yun, di ba? Pag maiksi yung paa, mabagal maglakad. Pag matangkad, pahapaan pa, mabilis. Isang hakbang, malayo na ang dating. Di ba? Napansin nyo ba yun? So ngayon, siyempre, dati, talagang inaalala yan. Pero pag, talagang nababagalan na. Minsan, iniiwanan na. Iniiwanan niya. Nagagawa nyo ba yon? Iniwanan yung inyong mahal sa buhay? Pero hindi maganda, di ba? Pero ang tunay na pagmamahal, kahit matanda na, kaya nga sabi nito, true love stays even when time has passed. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit pa pinaglipasan ng panahon. Kaya nga ang kanilang theme song ay kahit maputi na ang buhok ko. Yun ang theme song nila. Okay? So, yun. Nakita po natin yung tunay na pag-ibig. So, 4 po ito. Ganito po magmahal ang ating Panginoon Hesus. A love like Jesus. Sabi ito, una, listens patiently. Pangalawa, obeys faithfully. Number 3, values others truthfully and endures eternally. Okay? So, muli, panghuli na lang na kwento. Mayroon pong kwento tungkol sa tinatawag ng ragdoll. The ragdoll. Ano yung ibig sabihin ng ragdoll? Yan. Manika na gawa sa basahan. Gawa sa tila. Ano po? There once was a little girl who had a worn-out ragdoll. Mayroon po isang babaeng bata, na mayroon po siyang manika na talagang lumang-luma na, gawa ho sa tela. Its dress was torn, punit-punit na ho yung damit, one eye was missing, bulag na yung isang mata, and the stuffing was coming out. Tapos naglabasan na po yung loob nung stuffed toys na yon, nung manika na yon. One day, her father offered to buy her a brand new, beautiful doll. Okay? But the little girl hugged the old rag doll tightly and said, "Daddy, she's not pretty anymore, but she's mine, and I love her." Hindi na ho ito maganda, pero akin ito. Sabi niya ganon. At mahal na mahal ko ito. Niyakap niya yung luma niyang manika. Okay? Ano sabi dito? The father later said, "In that moment, I understood God's love for us." Doon niya naintindihan ng tatay yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga, we are like that ragdoll, katulad tayo nung manika na yon, broken by sin, worn out by mistakes, turned by failures. Sabi to, turned by failures, Yet, sabi to, Jesus didn't throw us away. Di ba? Hindi ho tayo itinapon ng ating Panginoon. He didn't replace us. Hindi niya tayo pinalitan. He didn't give up on us. Instead, sabi to, He went to the cross and said, "You are mine and I love you." Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Ikaw ay akin, anak, at mahal na mahal kita. Kaya hindi kita pinalitan, hindi kita iniwanan, hindi kita tinapon, di ba?
That is what it means to love like Jesus loves. To love the imperfect, to love the underserving, and to love sacrificially. Di ba? Nag-sacrifice ang Panginoon kasi mahal niya tayo. Ganyan si Jesus kapag magmahal. Kaya mga kapatid, sana ay ganun din po tayo. Mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa oras na ito.